Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at panibagong video, panibagong ganap at update na naman po tayo kina Mr. and Mrs. Paul Carson. Ngayon dito natin malalaman at sasabihin ko kung sino-sino nga po ba ang mga taong na-involved kay Alden Richards, kung bakit napapayag si Alden Richards. Ito po yung mga nakasama. Kumbaga ito po yung mainit, yung cold gray, na kung saan nga po talagang isa daw po sa yung tipong gustong-gustong project ni Alden Richards gawin. Ito common sense na lang po. Halos lahat naman po, hindi po ba, na project ni Alden Richards, ganun at ganun ang sinasabi niya. Kumbaga katulad nga po ng nakaraang teleserye niya, na hindi natin ine-expect, sa Pulang Araw, di po ba? Alam nyo, napakahusay na artista ni Alden Richards. Kaya niyang gampanan yung mga bagay-bagay na hindi natin nakikita na ginagampanan niya, di po ba? Gaya nga po ng autism, ginampanan niya ni Richard Paul Carson. Kaya normal na lang po yung mga ganitong eksena. Normal na lang po yung mga ganitong naririnig at nababalitaan natin. Kung talagang fans ka ni Alden Richards since 2015, alam mo yung sinasabi ko. Alam mo yung mga pahayag na tinutukoy ko. Mas madali tayong magkakaintindihan at magkakaunawaan. Hindi po ba? Ayan kung talagang alam mo o matagal ka ng Alden fanatics, di po ba? Ito kasing update natin, focus tayo kay Alden, di po ba? Dahil ang dami nga pong issue na binabato sa atin. Issue na ganito ganyan. Una sa lahat, yung mga demand ni Alden Richards Yung mga demand niya na hindi siya magpakakaroon ng yung tipong malilink na babae sa project niya. Wala pansinin nyo yung mga kasama ni Alden Richards. Tignan nyo kung sino yung mga artista na magpapadala. Ang ibig ko sabihin magpapadala, yung mga issue po na binabato. The real talk to mga ka-Aldab. Well, punta tayo sa pinaka-point out natin. Ang desisyon o naging desisyon ni Alden Richards dito, kaya niya tinanggap dahil nga po rin po sa mga kaibigan. Dahil po kila Christopher Martin, Joros Gamboa at iba pa pong malalapit kay Richard Paul Carson na isinama sa project. Na kung titignan nyo at iisipin, matatagal na po itong artista na walang project, na hindi nga po lumalabas Nagkaroon nga po ng show si Barbie Fortesa, nagkaroon ng show sila Marian Rivera at Dennis Trillo at yung iba pa pong mga artista gaya ni Dingdong Dantes, pero hindi nila naisingit si Christopher Martin na isa rin po sa mga malalapit sa kanila. Si Joros Gamboa na taga ABS-CBN na lumipat sa Sparkle Artist Center na walang project. Pansin nyo, simula 2024 huling project nila, Hello Love Again hindi na nasundan tsaka marami pong artista ang veterano at veterana, pero hindi po sila kinuha sa cold gray. Although yung ibang mga artista kinuha, pero ang dami pong wala Kung titignan nyo na bumabagay po sa mga eksena sa cold gray. Kaya nga po maraming issue na naglabasan na bakit nga daw po yun yung pinagkukuha ng mga art niya ng GMA Kapuso. Marami naman daw pong deserve. Marami naman po daw gantong ganyan, bagong artista. Bakit kumuha pa po sila ng mga luma o yung hindi na ganong sikat? Parang si Alden Richards lang po daw talaga yung magdadala. Hindi, real talk. Yun po talaga yung totoo doon. Si Alden Richards po talaga ang magdadala. Kasi hindi ka na sikat.
masakit na katotohanan. Pero yun po talaga yung totoo eh. Na ibubuhatin ka lang niya. Bibigyan ka ng role na napakaganda na hindi makakalimutan ng o pagkatapos ng pelikula anong teleserye hindi makakalimutan. Yung gagawa ka ng kasi hindi naman po pwede po yung eksena mo ganitong lang gagawin mo. Di po ba? Wala na, hindi ka na talaga tatatak. Kaya nga kinuha niya yung mga yung mga kaibigan niya. I-build up niya yan eh. Tignan niyo, pag nagsimula po, yung mga karakter nila, yung mga malulupit diyan. Although may mga karakter na masasabi nating na andon, pero isa po sila sa magandang role na binigyan. Oh, yan yung mga demand ni Alden Richards. So, pansinin niyo, sabi ko nga po sa inyo, kung hindi freelancer si Alden Richards, hindi kukuha ang GMA ng mga ganyang artista. Hindi ko naman minamaliit po yung mga binanggit ko ha. Kumbaga, mahuhusay naman po yan. Ang punto natin, sobrang mitikuloso sa pagpili ang GMA Kapuso. Hindi porket magaling kang artista, wala ka namang project since 3 years, 4 years, hindi ka nila kukunin. Kukunin ka nila sa tanghali ka lang ilalagay. Pero yung prime time, yung makikita ka gabi-gabi, ibang usapan na po yun. O baka sabihin nyo, hindi, maraming mga artistang bagay sa baguan. Iba po yun eh. Galing po sa Sparkle Artist, galing po sa GMA yun. Sa ABS-CBN at mga bata pa po. Yun talaga yung pinopromote yung mga bata. Secondary lang po yung mga veterano at veterana. Pero sa punto na ganyan, hindi naman kumbaga baguhan o ibig kong sabihin hindi naman talaga totally veterano yung mga binanggit ko at yung mga kaibigan ni Alden Richards. Parang sabit lang yan. Sasabit ko tong 5. Isasama natin sa teleserye ko. Hindi wala nagawa ang GMA Kapuso, hindi tanggapin yung offer ni Alden Richards na hindi ko gagawin to pag hindi sila kasama. Kailangan ilagay ko sila sa teleserye ko. Hindi naman pwedeng guest ka lang ngayon tapos kinabukasan mo wala ka. Useless lang, di po ba? Parang pina-extra mo lang. Pero ang punto natin, mga kalda, baka sabihin nila hindi extra lang. Hindi po. Nandun po talaga sila sa kumbaga prime time. Yung mga pangalan nila binanggit po sa isang interview ni Alden Richards. Doon pa lang mapapaisip na po kayo. Ibig sabihin kasama, hindi naman babanggitin kung guesting lang. Hindi po ba? At least yung sabi ko nga po sa inyo, nabanggit yung pangalan sa loob. Yung mga artista nga po na sinasabi nilang binibuild up nila, nakasama daw po sa Cold Cray, nasaan? Hindi ko nga po narinig na binanggit po sa 24 oras at sa mga interview ni Alden Richards. Hindi mo naman sabihin surprise, di po ba? Wala namang ganon. Wala naman na yung ganito ganyan, may isang sorpresa na hindi muna namin babanggitin. Ipapanoorin nyo na lang, ipalalabas. Walang ganon. Para lang klaro, para lang pumalinaw sa kanila. Lalo na po sa mga taong kumbaga galit na galit, inis na inis, di po ba, sa mga nagsasabi sa akin na hindi, ganito ganyan, di totoo yan. Wala pong problema. Hindi po natin ipipilit yung mga bagay-bagay na alam ko na hindi nila tanggap. Alam ko na hindi nila yan rason, hindi nila yan ganito, hindi nila yan ganon. Kaya nga po nandito yung channel ni Mr. Destiny para magbigay, para magpahayag ng mga nangyayari at nagaganap. Magkusabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, ako po yung tipo na yung alam nyo na mga kaaldab na keso ganito, keso ganon. Hindi po ba? Real talk. Kaya nga po maraming galit sa akin. Maraming nagkokomento na hindi maganda. Pero hindi ko binubura yan ha. Lagi kong sinasabi sa inyo, pabor man o hindi, lahat ng mga pahayag ko o lahat ng pahayag nyo, hindi ko yan binubura. Hindi po ako tulad ng iba. Hindi po ako tulad nila na gusto pabor lang sa kanila, sa vlogger yung komento. Pabor lang sa mga, hindi po. Kasi alam ko mga kahaldab na yung feedback hindi nyo maintindihan eh. Yung mga komento hindi nyo mababasa. Lahat ba pabor sa akin? Hindi ko po ginagawa. Sa iba po yan ginagawa. Kasi nakikita ko po mga kahaldab eh. Well, hanggang dito na lang po.
ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.